Naman balik lo. Ulam natin mamaya hipon. Dididig. Sayang nga yung iba dyan, no? Sira, no? Sira. Yan yung pinasukan doon yung... Oh, yung yung dito bayawak. pumasok mga man yung ano, bayawak. Pag pandaw ko, bayawak ka na huli. Ilang holes to? Kaya pumasok ang bayawak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Woohoo! So yan guys. 18 ang butas siya mga man yun. Dalawa-dalawa. Huli yan. Oh, ito parang bato eh. Parang bato. Mamaya na lang mga man, antayin natin kung ano magiging update nitong vlog na to at kung ano magiging pag-uusap. At yan. So, pero mas maganda talaga mga man, madala na ng mas maaga. Yan, para mapatingnan talaga. Kailangan problema, ang mahirap lang ngayon mga man, sa sitwasyon nila, hindi pwedeng maiwan si Rachel mag-isa kasi kaya nga ako tumigil na ako sa trabaho kasi hindi ko na pwede na dahil hinahatid ko yung niyang kapatid. may oras pa nga dati mga man na parang naglalakad daw sa palayan. Oo, Naglalakad na, ano ba yung gabi? Gabi. Ating gabi mga man, naglalakad dito mag-isa sa palayan. Sino ba nakakita ata noon? Si Lo. Ninong Lo nakakita. Nakapansin niya, Dami dami nakapansin mga man na talagang wala sa sarili. Noong time noon, lakad siya na lakad. Talaga hindi lang ako makatulog no kasi Albularyo, yun yung unang ginawa nila, nagpa-albularyo mga man. pinaapularyo ko. Tapos Pinatingnan. Sabi, ayun nga daw, pinatingnan ko. Sabi, may nag-aalaga nga sa kanya. Bali, 3 daw. Gusto niya daw siya kunin. Ano daw yun yung tawag doon, yung kapre, saka yung medyo hindi, ano daw, malulupit daw sabi nung gagamit sa akin. Ay gusto. What's up sa inyo mga man? Bali, basa ako. Naligo kasi kami ni Kangiti sa ilog at sobrang init. Paroodin nyo na sa vlog niya. At may dumating tayong parcel, balik loob. Mga man, hello, nandito. Nandito ka ba nung mga nanguhuli kami nung hipon? Nandito ka na, no? Yung yung parang buka-buka, yung mga ganun ko kasi mga man, nagkanta sira-sira. Wala na yan, Nasira, tapos hindi ko na alam. Oh, sigurado na naman hipon yan. Namiss ko na kasi mag-ulam ng hipon mga man. Piprito na namin ng hipon. Pero yung mga malalaki lang natin. Yung mga maliliit, hindi natin muna Yung yan, yung parang... Magkakanatin tayo mga man sa labas. Meron pa akong isang in-order, ayun ang malupit. Pangka natin sa laot. Pag dumating magkana tayo sa laot. Sisuya tayo. Dragon bubo. Bubo yung pahaba. Mahaba, 10 meters. Ang mahal nga ng bilo ko 160 sa? 10 meters. Dalawa binili ko. Subukan natin ikana muna sa fish pan. Dragon type bubo. Oo, yung pabilog siya pa ganyan. Hindi, pa square. Ayaw mga man. So, order ako. Kasi napanood ko, walang pain. Kakana mo lang. Pag sa mga laot, ang dami, mga igat, lapu-lapo, alimasag, walang pain. Apat ang buta, dalawa-dalawang butas. Ganun daming butas. Tapos papasok lang doon, tapos matatrap na ang huli. Subukan muna namin, pag dumating yung mga man, susubukan ko ikana dito sa gitna ng dalawang palaisdaan. Tapos, pag naikana namin at nakita namin na may mga huli, dito naman sa kabila, dito maganda huli, mga talakitok. Tapos, magsusubo kami doon sa laot. Tingnan natin. Kaso, mahirap kasi mag-iwanan sa laot dyan. Kasi baka pandawin ng iba. So, bahala na. Siguro magpasama tayo sa Kuya Greg para maanohan tayo kung saan maganda. So, mga man, balik loob. Ulam natin mamaya hipon. Dididig. Sayang nga yung iba dyan, no? Sira, no? Sira. Yan yung pinasukan doon yung... pumasok yung dito bayawak. Pumasok mga man yung bayawak. Pag pandaw ko, bayawak ka na huli. Ilang holes to? Kaya pumasok ang bayawak noon. Kasi ang pain natin noon, ulo. Di ba? Ulo naman ang nabaho. Yun para siyang Uy!
Namimiss ko to ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 holes. Sa dulo to 4. Sa dulo to 4. 8 holes mga man. Ito 8 holes. Tapos yung isa mamaya, kanan natin. Ay, kanan natin mga man. Kukuha akong pain. Madami isda dyan extra. Diding, ito mas malupit mga man. Hulaan nyo kung ilan to. Kaya malaki. Hulaan nyo mga man kung ilan to. Nasa kaya ano yan, mga 12 yan. Boom! 8-8. Ooh! 16 ito, ito ang butas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Woohoo! So ayan guys, 18 ang butas siya mga man yan oh. Dalawa-dalawa. Isang 8 holes saka isang 18 holes. Ito mga man, para makita nyo ng ayos. Ayan ang itsura niya. So tara, magkana tayo mga man. Tara. Magkakana ako mga man. Kuha lang tayo ng ano. Diyan, madami ipon dyan Nagawa kasi si Katuba ng bintol. Kaso yung bintol mga man, hindi naman nakakahuli ng hipon yun. Pang-alimango lang talaga. Eh ito, ang dami. Ilang gabi na ako nag-iikot eh. Tapos nakikita ko taghipon na eh. Maano na naman ang hipon. Kaya napa-order ako ng ganito. Kaya mga man. So, kuha lang tayo ng pamain. So, ayun mga man, dati ata, pinapain daw namin kami ng Katuba, ulo ng manok. So, ngayon, hindi pa kami nakabili ng ulo ng manok, kaya ito, isda. Kaso lang prosin. Okay. Kaya lang kami napatigil nito mga man, yung napagalitan ako ng tatay. Napagalitan ako ng tatay mga man. Kasi inaraw-araw ko na. Dahil ba naman sumpo na huli nun? Ay hindi pala ako napagalitan noon. Yung laging may ilaw dyan. May ilaw, yung may ilaw. Akala niya mangingilaw. Hindi pala ang akala ng tatay ay palagi kaming nangingilaw dito sa fish pond. Eh kami nagpa-flashlight, naglilinti-linti lang naman kami. Hindi pala yun dahil diyan. Ulam are, buttered shrimp, sinigang na hipon. Prito. Bibigyan natin palagi ang inay mga manlulutuan natin ng inay na masarap na hipon. Pag makakahuli mga man. Pero malamang sa mga makakahuli yan. Oh, ito parang bato eh. Parang bato. Okay na siguro itong mga man, tig dalawa. Ay, tig isang isda lang mga man. Pero hinati lang natin sa dalawa para paglambot nito, kumatas yung mga dugo-dugo. Yung lansa. Para kumatas. Kumatas, tas. Kumatas, tas. So, as long as I live, I love you. Isa pa mga man, para doon sa isa. Hindi ko ba itinatali yun sa ano dati? Hindi ko ba itinatali sa Doon lang. ha? Lagyan lang ito sa loob. Hindi ko siya itinatali kasi lulutang to eh. Lubog yan ah. Isda, lutang yan. Lubog yan kasi nakahiwa na. Pag bumutod, yung ano siya. Ito mga man, para dito sa isa. So tara. Ay, kailangan ko pa pala talian to mga man, wala pa lang tali. Mamaya na lang mga man. Yahoo! So yan mga man. So tali.
Abahan na lang namin yung tali para yung kabila. Ano na lang. Aray. Yung dulo, ilalagay na lang namin dun sa tabihan. Tatali na lang namin sa may kahoy. Para hindi na ako gagawa ng pangkaw. Dito naman kasi mga man, hindi mo kailangan magmadali. Kasi nga, trap na talaga yung huli na talaga yung kung ano yung mga pumasok sa ano, huli na talaga. Kasi nasa loob na eh. Sinakabugoy na doon. Saan? Ang layo na inabot namin eh. Doon kami sa may sa Punta Puego. Saan din eh? Oo. Nandoon, ang ganda ng balsa nila. Mayroon silang balsa hinahatak ng ano. Meron silang balsa hinahatak ng bangka. Ayun ang pwede yun dito sa fish pond. Oh, saan galing yan? Ito yung order ko. Umorder ka rin ng ganyan dati? Kaya nga, wala na siya. Sira yan. Ganyan yung order mo dati eh. Hindi mo ba naman kasi tinatago? Sigurado yung hipon yan. Ano gusto mong ulam? Hipon? Hipon. Hindi naman. Dami dyan. Diyan mo ka na sa may ano? Hotel? Sige, ang putol to. Ay, charge mo muna to. Ay, what's up? Good morning sa inyong lahat mga man. So, ayan. Kagigising lang natin. Hindi pala, kanina pa ako gising mga man. Alas 6, gising na ako. Tingnan mo, pagka wala na makita sa bundok. Puting-puti oh. So ayan, medyo masama ang ating panahon ngayon. Noong nakaraang araw, siguro 1 linggong straight, sobrang init. So ngayong araw lang na ito, medyo parang makulimlim. At ngayong umaga, medyo umaambon-ambon na ng konti. So, bago tayo ano. Kasi mama, hindi ko alam mga man kung pwede ko sabihin to, pero last ako naman ay pwede naman sabihin to. Kasi mga man, yung kapatid kasi ni Gagamboy mga man, alam ko na banggit na to dati sa mga vlog eh. Hindi ko alam kung sa vlog ko, sa vlog ni Kangiti, parang may hindi maayos ang kalagayan ng kapatid ni Gagamboy mga man, si Rachel. Hindi ko alam. Pag nakasama na lang natin sila, hayaan ko na lang yung magulang ang magpaliwanag sa inyo. At ang ano na lang parang hindi maganda ang lagay, kumbaga parang may sakit, parang ganun. So ang inaano kasi para papatingnan sa hindi ko masabi mga man diretso yung ibig kong sabihin, kasi hindi ko alam kung pwede ba sabihin to sa vlog, kasi medyo maselan kasi mga man. Pero ang ano ko naman okay lang naman. Basta ang nanay na lang ni Gagamboy ang hayaan ko magsabi sa inyo mga man, siguro pag nakasama natin sa vlog na ito. At yun nga, okay lang maagapan, mas magandang mas mapa-check up na ngayon, mas mainam kasi mas maaga, mas maganda na maagapan agad kung ano man yung karamdaman ng kapatid ni Gagamboy. At gusto ko lang pala magpasalamat siyempre mga man, Sir Kered, maraming salamat talaga. Thank you very much. Yan, si Sir Kered yung nag-ano ng pampa-check up ni Rachel. So, dami talagang mabait na tao na handang tumulong mga man pag may mga nangangailangan. At isa na yan si Sir Kered. Sir, maraming salamat talaga. Grabe, suporta niya Sir Kered sa amin mga man. Sobra. Di lang sa akin,
kay Kangiti, kay Katuba, kay Gagamboy, di ba? Sa pamilya ni Gagamboy. So lang din magpasalamat sir, kung alam nyo lang talaga mga man, yung para sa birthday ko, kung pwede ko lang sabihin dito, kaso huwag na natin sabihin dito. Maraming salamat Sir Gered, I love you very much talaga, thank you very much. So ayun, nag-abot si Sir ng ng pampa-check up ni Rachel, yung kapatid ni Gagamboy. So ngayon, aantayin lang natin yung kapatid yung wala kasi si Gagamboy mga man. O dapat itong vlog na to si Gagamboy na sana ipagbablogin ko, kaso mga man medyo sensitibo pa nga itong vlog na ito kasi nga medyo maselan yung karamdaman ng kapatid ni Gagamboy, kaya sabi ko ako na lang muna para kasi di ba dito sa pagbablog natin hindi naman lahat pwede mo ipakita, di ba? Hindi pa naman ganun ka si Gagamboy mag-vlog. Kumbaga, itong unang pagpapa-check up namin, siguro ako na lang muna yung unang magba-vlog para masala ko kung ano yung mga dapat ipakita sa inyo at yung mga hindi dapat ipakita na sa camera. Pagkatapos nito mga man, yan. So sa lahat na maghahanap ng update sa kapatid ni Gagamboy, siguro yun, okay na yun mga man. Sa channel yun na panoodin ni Gagamboy para i-update niya yung kalagayan ng kanyang kapatid kung nagiging maayos ba o ano. At yan, so ngayon, wala kasi si Gagamboy mga man, pumasok sa school para sana mapapuntahan ko ang nanay niya. Hindi ko kasi alam kung nandyan kasi may trabaho ata ang Ate Sheila mga man. So nakausap ko yun mga man. Ayan, sabi nga sa akin, tinanong ko kung kailan gusto magpa-check up. Ang sabi kagabi ko lang nakausap. Ang sabi sa akin mga man kahit kinabukasan daw gusto na talaga magpa-check up mga man ng mismong bata. Gusto na magpa-check up. So ayun, ganoon siya mga man. Paano ba? Hindi ko alam kung paano tatakbo tong vlog na to. Tayo naman mga man, kahit paano yan. May service naman na tayo. Nandiyan naman si Pepsi. Ay, yun lang. Yun lang ang problema natin mga man. Kung ang layo ng babiyahin namin. Napanood nyo yun sa vlog ko, di ba? Naabutan tayo ng sarado ng tulay, ng Wawa. So, makakapunta naman tayo ng bayan kaso sobrang layo ng ikot natin. So, dalawang araw ata ang sarado ang tulay ng Wawa. Alam nyo kasi mga man, yung tulay na sinarado dito, na yun, sa Wawa na mismo. Wala kang ibang way dito sa mga gilid-gilid. Kung nakamotor ka, wala ka talagang dadaanan kasi tulay yung ginagawa mga man. Ang ilalim noon ay ilog. So kung gusto mo makauwi ng bayan, ikot ka dun sa dinaanan ko nung gabi nung lumuwas kami ng papa. Malayo mga man. Kung dito 15 to 30 minutes ang papunta ng bayan, yung normal kung dadaan ka dun sa tulay na ginagawa, yan, 15, 20, 25 minutes, ganan. Pag dumaan ka dun sa kabila, abutin ka ng 1 oras mga man, kaya sobrang layo talaga. Pero mamaya kausapin natin mga man. Maganda mapuntahan natin dun yung nanay ni Gagamboy mamaya. So puntahan natin para makausap natin kung anong plano nila, kasi tayo naman mga man aalalay lang naman tayo palagi sa kanila. Sasamahan natin sila pag may mga gantong kailangan. Yun. Maraming salamat ulit Sir Gered. I love you very much sa pagtulong kay Gagamboy. At syempre sa akin din, maraming salamat sir para sa aking kaarawan. Thank you very much. Maraming salamat kay Kangiti. Maraming salamat din sir sa pagsuporta palagi kay Katuba, kay Gagamboy, sa amin lahat po. Maraming salamat. Thank you very much sir. Woo! So mamaya na lang mga man, antayin natin kung ano magiging update nitong vlog na to at kung ano magiging pag-uusap. At yan.
So, pero mas maganda talaga mga man, madala na ng mas maaga. Yan, para mapatingnan talaga. Yan. Sana mga man, hospital kasi yung pupuntahan ata. So, sana makuha na natin, mabidyohan natin, diba? Kasi pagdating sa ospital, medyo maselan talaga. Lalo na dito sa amin, naku po. Nasa labas ka pala, nakaganto pa lang yung camera mo. Kahit hindi naka-play yan, sisitahin ka na. Masyadong masiselan ang ospital dito sa amin. Di kagaya sa mga Maynila. Nung nagpa-check up ako sa Lasal, di ba? Na-vlog pa natin. Pero dito, nako, mahirap, mahigpit. Ayan, mamaya na lang mga man. Balitaan ko kayo kung anong kaganapan natin at kung anong mangyayari na. Alright. Andito na mga man ang ate sila. Ayan. Pinatawag ko kasi sa kambal mga man. So, ayan mga man. Tena. Kailan check up si Correct. saan ba lugar yun, te? Saan lugar ang papacheck up? Yung mga man natin sila. Sabi doon ni Carla sa akin, sa ano ba? Dito sa may, tawag dito? Sa Osna? Tabi na ng Osna? Sa Osna. Oo, katabi lang daw. Katabi ng Osna yan. Baka yung dito. Yung, di ba, Osna to? Yung dinis. Yung katapat. Hindi, yung tapat. Butika yung katapat na. Ay, katabi. Katabi, tapos yung dito. Sa ano, yung mataas na building. Ang tawag dito. Lex, huwag ka sumandalat na. Yung sabi sa akin, hindi kasi si Carla kasi ano sa akin, nga Doon daw. Ano yan? Doon talaga pa-check upan ng Oo, mga ganon. Oo, doon daw. So, ayun. Ano daw yung para, si Carla kasi nagsabi nun sa akin eh. Kaso, ang problema natin naman, sarado ang daan niya. Kagabi, naabutan ako. Layo na inikot ko. Sa tulay ng Wawa, Ay, ginagawa? sarado. Ginagawa siguro. Ginagawa. Kagabi, naabutan ako. Layo ng inikot ko. Alas 7 ako. Sarado ngayon? Sarado. Hanggang, ano ba ngayon? 20, parang 21, 22. Wala namang problema yan. Kaso, ang layo nang iikutin natin. Pag yun, sa kabila. Paano? Kayo, mas maganda, mas maaga. Hindi, nandiyan na yung pera kasi nagpadala na si Sir Kered pang check up. Mayroon Ay, ito sila, paliwanag nyo nga sa kanila kung ano nangyari kay Rochelle. Anong sakit ba? Nung kanya, kasi sabi, kasi simula lang siyang sumali siya sa kanyang pagpasok sa ROTC. Oo, yun. Tapos, yun lang, simula lang noon, tapos gayon na siya. Tapos, pabago-bago ba siya, lagi pag kinakausap namin sa umaga. Pag kinakausap namin sa umaga, yun, hindi namin siya makausap. Parang wala sa sarili. Parang natutulala. Tinatanong ko siya anong problema niya, sabi niya, Mami, paggamot mo kaya ako. Ano ba sakit mo? Hindi, wala ka naman sakit sabi niya. Kasi marami daw siya naririnig. Maingay daw. Parang may mga bumubulong, parang gayon. Parang may bumubulong sa kanya. Tapos mamaya naman, masakit ang ulo niya. Dahil ayaw niya, gusto niya tahimik. Ayaw niyang pagkalima may marinig siyang maingay. Gusto niya tapos ng masari-sari na napasok sa isip niya na minsan naman nagsasalita siya. Pero mas malimit ang wala sa sarili. Gusto niya basta paggising niya sa umaga, tinatanong, bumangon ka na dyan ng kakain na. Tapos hindi, ang tagal, mauras pa bago siya makakilo. Tagal, sabi ko, ate, ano ba nangyari sa'yo? Gayon pala. Ano ba nangyari sa'yo? Ba't gayaan ka? Sabi wala. Tapos wala na naman. Tapos pag kinakausap naman namin, okay na naman. Pagka, basta may gusto may niya. May mga oras lang na wala sa sarili. Okay na. Pagka, lalo na siya nag-iisa siya. Pag nag-iisa, mas malala. Ang dami. Kaya ang ginagawa yun lang ang problema. Ang mahirap lang ngayon mga man, sa sitwasyon nila, hindi pwedeng maiwan si Rochelle mag-isa kasi
Kaya nga ako tumigil na ako sa trabaho kasi hindi ko na pwede na ano na dahil inahatid ko yung niyang kapatid. Dahil pinapaano ko na ayaw naman. Ayaw magsundo. Gusto niya lagi na lang doon. Sa bahay. Nasa bahay lang. Ayaw niya talagang kung hindi ko kaya nga sinasama ko siya lagi. Kasama pa ako pag lakad-lakad. Minsan sinisimba ko na nga dahil gusto ko samahan pa siya. Sabi ko hindi man pwede nga samahan kita na samahan kasi para maano ka, yung masalim mo ka sa maraming tao. Ang ano ngayon, papa-check up sa parang sa ano, sa Dahil mga ano niya, masakit laging ulo niya. Tapos bago inaano niya muna yung dami daw para may bumubulong daw sa kanya. Tapos, di ba time nun, di ba siya lakad ng lakad kahit gabi? Buti na wala. may mga oras. Toy, wag kayo dyan at nagalawang lamesa at camera. May oras pa nga dati mga man na parang naglalakad daw sa palayan. Oo, Naglalakad ng, ano ba yung gabi? Gabi. Ating gabi mga man, naglalakad dito mag-isa sa palayan. Sino ba nakakita ata noon? Si Lo. Ninong Lo nakakita. Nakapansin niya, dami kakain. Dami nakapansin mga man na talagang wala sa sarili. Noong time nun, lakad siya na lakad. Talaga hindi lang ako makatulog. No, kasi tuwing gabi, nabangon siya na, minsan nagigising. Nagisingan ko. Naglalakad. Tapos nagisingan ko, nakaupo sa labas. Siya lang mag-isa naglalakad dito sa palayan, gabing-gabi. Siyempre delikado mga man. Para nag-umpisa yan nung burol ng tatay, Oo, yun, ganon. Kasagsagan niya mga man, nung burol pa ng tatay. Lakad siya ng lakad, kaya siya, ano ba nangyari? Sabi, dami nga nakapansin, ano ba nangyari dun sa anak mo? Bakit? Hindi siya ba mapakali sa isang upuan? Palipat-lipat, di ba? Palipat-lipat. Ganyan. Tapos Palipat-lipat. paikot-ikot siya, tapos sabi ko, kaya nga sabi na, serious yun, tigil, ano, patupuin mo sa isang kape. Kaya nga sabi ko, pinaupo ko naman. Tapos mamaya, pag pinaupo ko, ayun na naman. Parang, hindi siya parang, tapos lakad na lakad, tapos napapansin mo siya, natawa siya. Sabi ko, Diyos ko, kakaiba na ako nito yung bata na ito, hindi naman yung Kaya yung time noon, dinala ko siya, sabi, nagtanong ako, sabi, ipabularyo mo kaya? Albularyo, yun yung unang ginawa nila, nagpa-albularyo mga Hindi man. pinaabularyo ko. Tapos Pinatingnan. Sabi, ayun nga daw, pinatingnan ko, sabi, may nag-aalaga nga sa kanya. Bali, 3 daw. Gusto niya daw siya kunin. Ano daw yun yung tawag doon, yung kapre, saka yung medyo hindi, ano daw, malulupit daw sabi nung gagamit sa akin. Ay gusto niya mangyari, parang bukunin siya, parang gusto niya parang magagamot yata, parang ganun. Sabi ng ambulary sa amin. Kasi gawa mahina ang loob niya. Ayun ay paggamot na sa albularyo mga man. Kaya ngayon mas maganda kung sa ospital naman talaga. Tapos sabi niya, Mama, hindi ako sa inyo, padoktor mo na lang ako. Mismo siya nagsasabi. Siya na nagsabi, yung siya bata na na mismo nagsabi mga man na gusto na magpa-check up, magpa-doktor. Sabi ko, ate, wala pa naman tayo financial. Ipon-ipon pa tayo papagamot sa'yo. Kung kailan kaya para mamaya o bukas o Sabado bukas, Biyernes ngayon. Sana mapuntahan sana mamaya. Ay, hindi pwede makadaan ng motor doon. Thursday pa lang ba ngayon? Ibis nga. Nga, pwede pala bukas. Bukas na lang. Ayaw mga man, bukas. Sana mamaya, pag may time ako, yakagin ko mamaya si Joven, mumotor ako kung saan banda yung alamin ko. Para alamin niyo muna din. Kung saan banda yun. Pag pupunta tayo doon, tukoy na. Tukoy ko na. Kaya mga man, yan, paliwanag sa inyo ng tisila, nanay nagagamboy at kung ano nangyayari din sa bata. Delikado. Ano po yun? Ano siya? Sa kilala. Hindi, kakilala namin, mga din namin, talagang tinutulungan din kami. Sir Kered. Sir Kered, maraming salamat. Maraming po salamat po sa tulong niyo sa anak ko. Gusto niyo kasi tuloy-tuloy na sabi, Mama, gusto naaawa na nga sa amin kasi gusto niya na daw makatapos sa pag-aral. Totoo sa na siya dahil pinatigil namin kasi hindi na din ayun mga man, naapektuhan talaga yung naapektuhan na yung pag-aaral kasi hindi na nakapag-aral yung bata mga man kasi nga doon sa sitwasyon at delikado. Ay yung pinag-aaralan pa malayo sa bayan sa bayan pa mga man, so yun dito nga mahirap iwanan mag-isa ano pa yung lalayo. Tapos kasi yun nga inaano namin kasi natatakot nga sabi niya
Sabi ko, ate, tigil ka muna kasi wala din naman. Kasi sayang lang din pag-aral mo. Kaya sabi ni mama, paggamot mo muna ako. Next year na ako mag-aaral. Hindi ikaw. Gusto ko naman magpagaling kasi hindi ko alam ang nangyayari sa sarili ko. Yun sabi niya sa akin. Alam niya naman lahat na ano. Kasi time, minsan hindi namin siya talaga makausap. Minsan naman, okay naman. Daan talagang Wala daan na ako. sabi niya, may wag mo na ako dalhin sa albularyo. Kasi di ba yung sabi nga ng pinagamutan ni Kuya Cosme. Dadasik tatry kita kaya naman doon. Sabi niya. Kay Apo Ese. Kaya tatry kita kaya doon ulit. Malay mo, hindi kayo dito sa isa naman. Wag na lang doon, doktor. Ang gusto. Okay na yan, sa ospital na para matingnan ng mga professional din. Kasi hindi ko maanong kausap. Kaya minsan yung mga barkada niya, pinupuntahan siya. Kasi ganyan nga mga mga sagot niya. Kasi sala-sala yung mga sagot niya. Yung bang minsan may nakakalimutan siya. Sabi ko, Hindi talaga normal kasi hindi naman ata ganun si Rachel, di ba? Hindi naman ganun. ko po, hindi talaga gan. Ang laki nga talaga, taka kami, ang laking pinagbago niya. Laki ng pinagbago ng bata. Ang laking pinagbago, samantala, di ba, ang sipag-sipag mag-aral yun. Hindi mo siya maano. Kaya kami, taka ngayon, ultimo sa parang bang marami siya nang wala sa kanya. Ang dami siya nakalimutan. Sabi ko, ate, kalimutan mo na. Wala kayo depression yung bata nila? Wala depression niya? Ha? Wala depression. Wala. Kasi yung depression, gano'n din depression eh. Pag depressed ka, Parang ganun nga siguro. Malalaman yan mga man pag kagaling natin doon kasi i-evaluate yan ng mag-ano eh. Oo nga, parang ganun. Parang siya mga na- psychiatrist, parang ganun. Kakausapin ng maigi yan. Kaya yun nga, dami nagsasabi sa akin, kailangan niya kausap. Psychiatrist kasi titingnan yan eh kung saan nagmumula, kung bakit naging ganun, kung anong remedyo, kung anong magandang gawin. Sabi ko, ate, hinahing talaga ako sa kanya kasi gusto niya na talaga magtapos ng pag-aral. Nahinahing. Sayang daw ang tambay niya. Minsan, Aba, hindi mo din naman mapilit na mag-aral at kung ganyan, delikado. sabi niya, trabaho ko lang kung minsan gainit ng ulo. Sabi, trabaho ko lang kayo. Wala, pag sabihan mo, wala, tahimik na lang. Kahit anong galit ko, tahimik. Hindi mo mapapalasagot ko. Hindi kagaya ng basta tahimik lang siya. Pag sinasabihan ko, tahimik na lang. Hindi siya nangangatwiran. Basta ganun na lang. So ayun mga man, bale bukas ang schedule namin. Thursday ngayon, Thursday. Oo, kakalang ko na naman. So bukas na lang Friday. So ngayon daw muna, i-check muna ng mga tisila doon sa bayan kung saan talaga yung pagamutan. Kasi yan, shoutout kay Carla. Kay Carla lang kami nagtatanong. Okay ka. Kasi si Carla ay sa munisipyo nagtatrabaho mga man. Kumbaga, Salamat po sa tulong sige niyo. te, bukas na lang. Sige po. Ayan. Bukas na lang te. Sabihan nyo na lang ako mamaya gabi kung anong oras tayo bukas. Pagdating ni Joven galing sa trabaho, magpapasama na lang ako sa O para may tanong nyo din kung anong oras doon sa ano. kung anong oras ang bukas. Salamat pa. Sige ba. So ayan mga man, ayan yun yung gusto ko mga man kaya hindi ko mabanggit kanina. Kumbaga medyo maselan kasi ay sa pag-iisip ng bata. Kumbaga sa pag-iisip kasi ng bata yung may problema kaya medyo maselan. Mas okay na yan mga man na nadinig nyo lahat kung ano yung problema sa mismong magulang, sa nanay mismo. Kaya mga man, so bukas tayo pupunta sa ospital para mapatingnan. So, maraming salamat ulit Sir Keret. Thank you very much po. Alright.